Nung mga bata pa tayo, madalas nang tinatanong sa atin, Toy, anong gusto mo maging paglaki mo? Siyempre di ko pa alam kung anong sasagot ko doon, kaya ang sinasabi ko na lang ay gusto kong maging astronaut. Bilang isang bata na walang kalam-alam sa buhay, yun yung sinasagot ko. Pero pag ngayon yung ako tinanong, sigurado na ako sa sasagutin ko. Gusto kong maging vlogger. Ito yung timeline ng YouTube journey ko. 2012, nagsimula na akong manood sa pinakasikat na gamer na si PewDiePie. Grade 6 pa ako nito at dahil sa kanya, nagsimula na ang hilig kong gumawa ng mga videos dito sa YouTube. Why will they put a lever if it doesn't do anything? Does not compute. Nagtagal ito hanggang 2014. 2015, nag-upload si Casey Neistat ng pinakauna niyang vlog at ginawa niya tong daily series kung saan araw-araw siyang nag-vlog tungkol sa buhay niya sa New York City. Yes, I'm starting a proper daily vlog. I'm psyched. But let me start this morning back in New York City. Mula noon, binansagan na siyang the godfather of YouTube. 2016, tumigil sa operasyon ang Vine at lahat ng Viners ay lumipat sa YouTube. Kabilang dito si Jake Paul, Logan Paul, David Dobrik at marami pang iba. Dito nagsimula maging normal ang pagbablog sa Amerika. What are all these little black spots? I really don't know. But I hope they come out. Ito na rin yung taon na sumikat si Kong TV. 2017, sikat na si Kong TV at napapadalas na yung pag-upload niya ng videos tungkol sa buhay niya. Nung time na yun siya palang yung pinapanood ko ng Filipino vlogger kasi nakakatawa talaga siya. Sino idol mo ma? Ba, sino idol mo? Si Replon Games. Sinong Replon? Anong Replon? Ano yung pagkulay ng buhok? Yung nga daw nila si Kylie eh. Ano? Yung point guard nila si Kylie. Kylie Jenner, no? Habang pinapanood ko siya, napapaisip ako, paano kaya ako mag-vlog na rin ako? 2018, sobrang sikat na ng isang halimaw sa pag-YouTube na si Mr. Beast. Dahil sa kanya, nagbago ang takbo ng YouTube at lalong napataas ang standard sa paggawa ng content. We have this man's address. He was our 4 millionth subscriber. We have 4 million cookies, and we're gonna give it to him. Lahat sila naging rason kung bakit sinabi ko sa sarili ko na, grabe, gusto ko silang maging katulad. December 21, 2018. Nakapag-ipon na ako ng lakas ng loob para mag-upload ng pinakauna kong video dito sa YouTube. Naisip ko pa, paano kaya akong maging viral to? Eh di yung pangarap ko simula nung bata pa lang ako, natupad na. Kaya! Dali, no vote challenge. Pasama yung kaya. Ang manalo, makuha tong explosion box. Secret. Lumipas ang 3 araw at, ayun, hindi siya naging viral. Simula nung in-upload ko yung video na yon, 5 years na ang nakalipas. Biruin nyo, 5 years na ang nakalipas at gumagawa pa rin ako ng content. Maski walang manood ng videos ko, gagawa pa rin ako ng gagawa ng content. Kasi ito yung naging dahilan kung bakit ako bumabangon. Ang naging rason kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. Tara. Kararating ko lang dito sa Antipolo. Tignan nyo to. Grabe. Ganda. Kaya ako nandito sa Antipolo guys kasi may naalala ko na ginawa ni Kong TV nung isang beses. Ginawa niya, umakyat siya sa bubong. Nakalimutan ko na kung bakit siya umakyat sa bubong pero may sinabi siya dun eh. So, meron lang akong gustong pag-usapan natin guys habang nandito pa ako sa bubong. Meron lang pumasok sa isip ko. No? Nakikita niyo ba yun yung kalangitan? Napakaganda mga kaibigan. Ang ganda ng gawa ng ating Panginoon. Diba? At kasing taas, no? Ng mga ulap na yan, no? Yung mga pangarap natin sa buhay lahat.
Nakaka-inspire lang kasi nung time na sinabi niya yon, wala pa siyang Team Payaman. Wala pang Kong TV nun. Pero alam niya na magiging Kong TV siya. Parang minanifest niya lang sa sarili niya na ito ako, ito yung plano ko sa buhay, ito yung mga pangarap ko. Tapos ayun, tinupad niya. Hindi ako nagagalit guys pero naglalabas lang ako ng saloobin. Kasi halos parehas kami ng pangarap. Halos parehas kami ng pangarap ni Kong TV. Gusto ko maging vlogger. Gusto ko magkaroon ng mga business. Gusto ko magkaroon ng mansyon. Kasama yung mga mahal ko sa buhay, pamilya ko, mga kaibigan ko. Yun. Alam ko hindi lang ako yung nangangarap dyan. Pero guys, masasabi ko lang, napakaswerte ko. Sa totoo lang. Nung isang araw lang nag-breakdown ako kasi iniisip ko yung kung saan ako papunta. Iniisip ko na ang layo ko pa. Ang layo ko pa guys. Pero sinabi sa akin ng pamilya ko na wag mong pilitin, parang sinabi nila wag mong pilitin. Kasi may plano na si Lord sa'yo. Kung nagmamadali ka, parang hindi ka naniniwala. Simula nun, o nga no, masyado ako nagmamadali. Hindi ko pinagkakatiwalaan yung plano sa akin ni Lord kung saan dapat ako papunta. Ang naisip ko lang, gusto ko to at gusto ko to ngayon. Hindi ganun yun guys. Ngayon ko lang na-realize yun. Pwede pagpatuloy ko to hanggang sa makuha ko to, pero hindi ko pwedeng ipilit na kailangan nandito na to. Sa Japan, mayroong konsepto doon na tinatawag nila ay Ikigai. Ang ibig sabihin lang nito guys, pag translate mo to sa English, a reason to live. So meron doon 4 na sangkap para mabuo yung Ikigai mo. Una sa lahat, what you love or yung passion mo. Pangalawa, what you're good at or yung vocation mo. What the world needs or yung mission mo. What you can be paid for or yung profession mo. Naalala ko dati, pinagawa kami ng Ikigai flowchart ng professor namin nung college ako. Natatandaan ko, sinabi ko nung gusto ko maging vlogger. Kasi pasok na pasok talaga sa Ikigai flowchart ko yung pagiging vlogger. What you love, gusto ko mag-vlog. What you're good at, magaling ako mag-edit, magaling ako gumawa ng thumbnail. What the world needs inspiration. And what you can be paid for sa pagbablog. Kumbaga naging reason to live ko na talaga tong pagbablog. Simula nung napanood ko si PewDiePie, meant to be talaga na nung araw na yon, iniwan ako sa bahay para mag-computer at papanood si PewDiePie. And lagi ako nauunang umuwi ng bahay. Tapos yun, kapag mag-isa lang ako, nagre-record ako, nag-i-edit ako simula nung bata pa ako. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin ako ng content. Yun, yung sinasabi kong swerte. Swerte ko kasi nagagawa ko to. Maraming tao na nabibigyan ng pagkakataon at hindi nila na-utilize. Yung iba hindi nabibigyan ng pagkakataon, parang limitado lang. Kaya yun, lapit na lumubog yung araw guys. Pumunta lang ako dito para pagmasdan yung mga tanawin na napakaganda. Lagi kong sinasabi to, sarap mangarap. Napakasarap mangarap. Kasi libre lang eh. Libre lang mangarap. Pero yung tuparin ito, yung tuparin ng pangarap mo guys, yun yung may kabayaran na pagsisikap. Tara na. Uwi na tayo. Pangarap na lang ang walang bayad, no? Kasi nangyayari mga kaibigan, di ba? Pag bagbata tayo, tataas ng pangarap natin. Tapos, dahan-dahan, little by little, habang tumatanda tayo, habang nare-realize natin kung ano yung meron sa tunay na mundo,
yung mga pangarap natin mga kaibigan, ang nangyayari, lumiliit, nabubuksan yung mata natin sa realidad. No? Hindi katulad ng bata tayo, tataas ng pangarap natin. Gusto ko lang siguro sabihin na yung mga pangarap nyo nung bata kayo, buhayin nyo ulit guys, buhayin nyo. No? I don't care if you're 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, or 100 years old. Kung meron mang 100 years old na nanonood sa akin dito, no? Maganda lang mangarap kayo. At kung mangangarap kayo, syempre, maganda na yung mataas. Alam mo kung bakit? Para pag bumagsak ka, at least, babagsak ka saan? Sa bubong. Sa sobrang taas ng pangarap mo. Diba? Sabi nga nila aim for the sky. No? And if you fail, at least, you fall on the roof. Hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko. Hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko. Basta nag-guess nyo yung punto.